sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, bunyog Party List ka na. Halika na, bunyog Party List ka na. Halika na, bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Yan, magandang araw, magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi, mga kababayan, mga kabunyog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Live na naman tayo sa ating Bunyog Pagkakaisa public page at napapanood din tayo sa ating YouTube channel, Bunyog Pagkakaisa. Ito nga po, matindi ito habang ang mga politiko ay nagfa-file po ng Certificate of Candidacy diyan sa COMELEC, pare-parehong muka, pare-parehong mga personalidad. So sila pa rin, makikita nyo, napakatindi ng mga trapo, political dynasty, di ba? Kaya tayo napakatindi ng ating panawagan. Ako, mga kabunyog, mga kababayan kong Pilipino, dapat ibasura na natin yung mga political dynasties, yung mga naghahari-hari ang mga pamilya sa politika na lagi na lang sila, di ba? Sa mga bayan, sa mga probinsya. Ngayon, ito nga po ang matindi, Ito ang ating topic ngayon. Itong mga Duterte ay talagang china-challenge na po. Hinahamon na itong mga Duterte sa Davao. Na tapusin na. Wawakasan na po ang paghahari ng mga Duterte sa Davao dahil itong isang pamilya ng mga politiko rin, na matagal na mga politiko dyan, itong mga Nograles mukhang kakasana. Naku, matindi yan. Matindi po itong politika sa Davao, kasi alam naman natin, yung Davao ilang dekada na po yan na talagang hawak ng mga Duterte sa kuko. Matindi po dyan, panahon pa ni Rodrigo Duterte, I think yung kanyang tatay pa yata, hanggang si Sara, si Pulong, si Baste, natambay, di ba? Hanggang naging mayor. Ngayon, ito na nga. Heto na po, china-challenge na sila. Kumbaga, binabangga na sila. At ang babangga po mga pamilya ng politiko. Itong pamilya ni Migs Nograles, itong mga Nograles po na rin yan nakaugat na rin po yan sa Davao. Ngayon, may mga sinasabi na ang maglalaban po ay si Baste Duterte na incumbent mayor at itong si Attorney Migs Nograles, ngayon congressman ng I think isang party list, si Attorney Migs Nograles. Matapang ito. Mukhang hindi aatrasan na yung mga Duterte, Hindi na sila nagpapasindak nakita din naman natin sa national politics, talagang gibang-giba itong mga Duterte, Umaalingaw sa ambaho. Kaya nga, anything na mga bagay na magpapabago ng politika ng Davao, tayo, wini-welcome natin yan. Kahit na sabihin nating isang pamilya uli ng politiko, yung papalit, mukhang mas mas okay na muna yun. At least, maano lang talaga dyan. Mabago na yung mga politiko dyan sa Davao, matapos na maendo na ang paghahari ng mga Duterte dyan. At matindi po yung sinasabi ni Panelo, Itong si Panelo, alam nyo naman, isang tagahimo din to ni Duterte, di ba? Matindi po yung sinasabi ni Panelo tungkol sa politika sa Davao. Ang sinasabi ni Salvador Panelo, mukhang may kalalagyan, mukhang liligwak, Liligwak itong si Baste Duterte kung babangga kay Migs Nograles. Ay matindi. Ang sinasabi po ni Panelo mukhang alanganin dahil maraming mga kapitanes, mga kapitan dyan sa Davao City. Yung mga, alam nyo, ang politika, lalo sa pagka-mayor, padamihan ng kapitan yan
ay na kay Migs Nograles na daw. Kumbaga, naglipatan na yung mga kapitan. Di ba? Alam naman natin yung mga Nograles, mukhang ito yung mamanukin ng mga Marcos eh. Kasi makikita nyo si Migs Nograles, aktibo po sa mga committee hearing sa Congress. Mukhang ano ito ha? Mukhang may, kumbaga sa boxing, mukhang preparado sa ensayo, no? Yung dating heavyweight ng Davao, mukhang ano na, nanguluntoy na. May magic pa kaya ang mga Duterte? Masisindak pa kaya ang mga tao dyan sa Davao? Yan ang tanong dyan. Sabi ko sa inyo, bilog ang mundo eh. Lahat ng bagay may katapusan, di ba? Ngayon, ang tingin natin, talagang itong mga Nograles, minamanok na po ito ng mga Marcos. Kahit nila Martin Romualdez siguro, no? Kumbaga, lamang ka kasi may pondo ka, di ba? Pondo, di ba? Ang kailangan niyang pondo. Ngayon, ang sinasabi ni Panelo, meron na daw 67 na kapitanes, mga kapitan sa Davao City, na nasa kampo na ng mga Nograles. Kaya sinasabi ni Panelo, ingrato daw yung mga kapitan eh. Mga walang utang na loob, kundi utang sa labas. Tatawa tayo dito kay Panelo, no? Ngayon, sabi ni Panelo, in essence, mukhang tagilid si Baste. Kumbaga, ligalig sila ngayon eh, no? Alam niyo yung mga bully. Nakatapat na eh, di ba? Naliligalig sila ngayon. Naaalog sila. Yung kanilang kaharian sa Davao, kahit yung kaharian nila, mukhang babagsak na talaga. Kumbagay, tatadyakan na sila. Oh. Ang masakit niyan, pag nawala na sila sa kapangyarihan, ay katakot-takot na kaso yan. Iba pa yung ICC mga kabunyog mga kababayan. Iba pa yon. Iba pa yung mga isasampang kaso dyan kay Sara Duterte. Sigurado po tayo dyan. Matindi rin itong mga Nograles. Ito yung mga ano rin matalim din ito sa politika. Hindi rin to basta-basta. Natatandaan ko nga, kahit nung unang panahon pa, minsan may panahong magkakampi ang Nograles Duterte. May panahong magkalaban yan. Yung kanilang tatay, yung si, I think dating ano pa yan naging speaker or something, si Prospero Nograles. Yung tatay pa po nila Migs Nograles at nila Carlo Nograles. Kasi si Carlo Nograles, inappoint pa po yan ni Digonggong eh. Di ba? Sabi ko sa inyo minsan kaibigan, minsan kaaway. Walang permanente. Sa tingin natin, kahit papano, iyan ay positive development. Bakit po positive development yan? Tignan nyo naman. Napakatagal na ng mga Duterte from Davao to Malacanang, di ba? At tignan natin yung nangyari sa Pilipinas talaga, di ba? Napakadaming mga perwisyo ang ginawa. Ngayon, yan, lalaban ngayon ang mga Nograles sa kanila. 67 na kapitan daw, ayon kay Panelo, ang nakay, Migs Nograles. Kaya Baste versus Migs Nograles. Ito pong si Migs Nograles, ano po ito, babae. No? Siya po'y babae, hindi siya lalaki, no? Ang kapatid niya, si Carlo Nograles. So, Nograles talagang babangga sa kanila. So, basa-basa muna tayo ng comment. Ramon Reyes, ang kasamaan ay malapit nang matapos. At ang kadiliman ay malapit nang magliwanag. Medyo malayo pa, pero may natatanaw ng pagbabago dyan sa Davao. Di ba? Ano ngayon ang angas ni Inday Takaw, ni Baste? Mananampal daw ng general si Polong. Ang nakakatawa dyan, pati yung anak ni Polong, patatakbuhin nilang konsihal ng bayan, yung si Rodrigo Duterte II. Talagang kapangalan ng lolo niya, no? Nakakatawa, no? Si Rigo Duterte, anak ni Polong, pinatatakbong konsihal ng bayan, di ba? Sana nga, tignan natin kung anong mga mangyayari dyan. Pero tingin ko po,
nakahanda itong mga Nograles sa digmaan dyan. Di ba? Nakahanda ang mga Nograles dyan sa labanan sa politika sa Davao. Ha? At tingin ko, nakabacker dito yung mga Marcos at sila Romualdez. Ganun po yan. Kasi, kahit papano, talagang matatag yung Duterte dyan. Eh, syempre, talagang ilang dekadang kaharian nila yan. Kaya talagang banggaan po yan. Ano? Di ba? Kaya lang, iba na ngayon ang klima, iba na ngayon ang panahon. Weather lang. Yung lakas nila Duterte noon, hindi na ganun kalakas kasi unang-una. Wala na yung son of the devil, di ba? Si Kibuloy, wala na dyan, di ba? Kumbaga, basag na rin, di ba? Marami namang nababago sa politika at yung pagkasira ng mga Duterte talaga. Sa kagagawan din nila, di ba? Siyempre ang tao naghahanap na rin ng option yan. Kaya mukhang malakas ang laban ng mga Nograles dyan, di ba? Ganun po yun mga kabunyog, mga kababayan. Mapapamukha na kay Duterte, hindi na ikaw ang hari, digonggong. Isa ka na lang tawag dito, isa ka na lang matandang maraming atraso sa bayan at ikaw ay hahabulin ng batas. Diba? Ganun yon mga kabunyog, mga kababayan. Sigurado ko. Kaso ang kasunod yan, pag natalo ang mga Duterte dyan, at nabulatlat na yung mga file sa Davao, syempre, bubulatlatin yan. Sisingaw po at aalingasaw, mabubulgar, ang napakaraming mga katarantaduhan at kalokohan na ginawa ng mga Duterte sa Davao. Mula sa pagpatay, pagnanakaw, di ba? Ngayon pa nga lang, may mga nabubulgar na. How much more po kung ang nakaupo dyan ay ibang politiko na? Ikakalkalin nila yan. Yung mga kontrata dyan, nila Bongo, pati si Bongo, masisilihan ng puwet dyan. At positive development po yan. Yung mga kapitan na kay Mix Nograles na. Alam nyo sa labanan sa pagka-mayor, mga kabunyog, malaking factor po dyan, malaking elemento dyan, yung hawak mong mga kapitan. Kasi kapag ikaw ay tumatakbong mayor, lamang ka kapag hawak mo ang mga kapitan. Kasi yan ang iyong magsisilbing campaign machineries o makinarya mo sa barangay. Kung 67 kapitan ang hawak ni Mix Nograles, mukhang yan. Paano niya napakakampiyan sa kanya? Di umuulan din ng pera yan, di ba? Siyempre, mga kapitan, ano bang lagay? Anong deal? Di ba ganyan ang trapong politika Di ba? Anong deal? So, talagang mayroon niyang binigay na deal ang mga Nograles sa mga kapitan. Na dapat tatapatan ng mga Duterte yun, di ba? Ganyan ang local politics po. Talagang pera sa pera yan, tapatan yan, So, yun po yun. Para sa akin, hindi man ideal na yung isang political dynasty, lalabanan na naman ng isang political dynasty. Pero maigi na rin yung may kahit papano may pagbabago. Hindi man ideal yan. Ibig sabihin, hindi yan yung best situation. Pero yung mapalitan lang ang mga Duterte dyan sa Davao ay napakalaking na po yan. Development. Malaking improvement na yan. Kung ang mga Duterte mawala na po dyan sa Davao, mawalis na sila. Di ba? Dapat naman talaga matagal nang binabangga sila dyan. Bito Naba Biori, nanonood. Salamat, Bito Naba Biori. Kamusta kayo dyan ni Brad Idol, Jimmy Brosas, concert, patayin yan sila dahil sila ang sisira sa bansa natin. Doc Citior, hello po, magandang gabi. Anong masasabi nyo, Lalabanan na daw ng mga Nograles ang mga Duterte, seryosong laban yan. Si Mix Nograles ay babae yan, si Attorney Mix Nograles. Eddie Encabo, yes, dapat wag na iboto at kasuhan Duterte. Kilala na siya na may paying kanya. Medyo yung mga comment nyo, Me paying kanya. Hindi ko maintindihan yun. Cristeta Dantes Gonzales, good evening po, sir. Salamat, Cristeta. Eddie Encabo,
O mga nanonood, Ben Barcelon, Sir Kulex, at first nominee ng Bunyog Party List, Pag-asa ng Pilipinas sa Kongreso, God bless. Ang first nominee po ng Bunyog Party List ay si Attorney Enzo Recto. Ang second nominee po, mahusay din yan, si Kabunyog Angelita Cap Angie Tamoria. Yan po ang mga nominee. Ako po ay may announcement ha. Hindi po ako nominee ng Bunyog, ako po ang Secretary General ng Bunyog. At mga kasama natin sa Bunyog ay mga makabayan ito at mga matitindi ang mga prinsipyong kagaya natin. Susuportahan natin ang Bunyog Party List, no? At ang third nominee natin, si Engineer Bel Sibalya. Si Engineer Bel Sibalya na talaga namang ano po yan, makamahirap, makamasa, di ba? Mila Bianino, mataas rating ni BP Sara. Tanong mo lang ang security, taas ilan security ang nadagdag? Si President Putin, ha? Elizabeth Suarez, good evening po Sir Kulex, God bless. George Alcala, mabuhay Bunyog, pagkakaisa Pasay City. Oh, di ba? Oh. Jobit Miles Busque, sana po darating na ang ICC. Darating po yan. Huwag kayong mainip, no? Darating at darating yan. O, Sunday Brosas Camacho. Kasuhan na dapat si dating President Digong. O, may kaso na nga po di ba? O, Jimmy Brosas. O, bakit mataas pa? Teka. Roger Ira. Tapos na ang maliligayang araw nila. Ramon Reyes. O, Benjamin Umipig Racadjo. God bless everyone. Eduardo Urag, God bless sir. Roger Santos Carion, good evening Sir Kulex. O kayo, anong masasabi nyo? Binabangga na po ang mga Duterte. Di ba? Yun lang ang point natin dito. Ang sinasabi nga wala daw utang na loob itong mga Nograles. Sabi ni Panelo. Kasi inappoint pa daw ni Digonggong na Civil Service Commissioner. Itong si Carlo Nograles. Ang matindi dito, may sinasadya si Panelo. Kasi kung si Baste daw ang lalaban, magtatagilid siya. Kumbaga liligwak siya, alanganin. Talagang pwede na siyang matalo ni Attorney Migs Nograles. Kung si Baste. Pero dapat daw, ang lumaban ay si Digonggong na mismo. Sabi ni Panelo. Ang tindi mo talaga, Panolito ka, di ba? So, dapat daw, para si sure win, si Digonggong daw ang lumaban. Tapos vice na lang daw si Baste. Isipin nyo yan. Para daw kung matigok si Digonggong, loko-loko to si Panelo, no? Si Baste ang papalit, di ba? Mga ganun. Naninigurado. So, si Digonggong na lang ang mayor, si Baste magba-vice mayor na lang. Yun daw para makasigurado na mananalo pa rin si Digong ang mga Duterte sa Davao. Kumbaga, hindi mawawala sa kanila. Kasi pag nawala na po sa kanila yan, at naagaw na po yan ng mga Nograles, yung Davao City, mahirap na po silang makabalik dyan. Siyempre, kung maagaw na yan ng Nograles, hahawakan na nila yan. Yung mga program dyan, yung mga kapitan dyan, di lahat yan, mga puro Nograles na yan. Pati yung mga benepisyo, mga sa tao, mga ayuda, puro Nograles na. Ganun naman po yan. Di lamang na incumbent dyan, mahirap na po nilang agawin yan. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Gin, wag na iboto mga Duterte. Kaya nga sana din yung mga taga Davao City, no? Kayo. Ano naman din kayo? Panahon na magpalit na kayo. Basahan na. Kaya nga trapo, traditional politician, trapo. Ano ba ibig sabihin ng trapo? Basahan na, madumi na. Paulit-ulit na. Itapon nyo na yung basahan, itapon nyo na yung trapo. Yang mga Duterte po yan, mga traditional politician, di ba? Francisco Antonio Mabunga, Duterte, ICC. Salvador Dalusong Dominguez. Si Butiki na lang ang kumandidato sa Davao. Si Butiki na lang ba kumandidato sa Davao? Di ba mga kabunyog, kung si Butiki na lang daw ang tatakbo, si Panelo, baka zero naman yan. Baka zero votes yan, ano? Natawa ko dun, So, yun po yan, mga kabunyog, mga kababayan. Sa wakas,
may babangga na sa mga Duterte dyan sa Davao City, no? Itong sila, Attorney Migs Nograles, magiging ano yan, matindi po ang labanan dyan, ano? Kayo anong masasabi nyo? Okay ba yon? O, di ba magandang balita yan? Ang tanong dyan, pag natalo sila, saan pupulutin si Digonggong? Tapos aarestuhin pa siya ng ICC. Mabubuking na rin yung mga ginawa nila dyan. O, yung mga negosyo nila dyan. O, wala eh. Kahit nga po ngayon, yung mga investigasyon sa Quadcom, makita nyo yung Yang Brothers, si Michael yan, tsaka si Tony yan. Alalahan nyo, napakalapit nito kay Duterte. Di ba? Kumbaga, halos lahat ng kawalang yan, ginawa na eh, di ba? Mula Pogo, Parmali, spy ng China, di ba? Ang dami pong ginawang mga kalokohan, di ba? O, anong masasabi nyo? O, Romeo Concepcion, o Gogo Nograles, tapusin na paghahari sa Davao ng mga Duterte. Oo. Mukhang hindi na-atras ang mga Nograles dyan, ha? Mga kabunyog, mga kababayan, di ba? O, ano sa tingin ninyo? So, positive development po yan para sa atin. So, Edgar Gamen, gwapo idol. Gwapo ba? Maraming salamat ha. Matagal na tayong gwapo, hindi lang halata. Ngayon, medyo halata na, no? Edgar Gamen, ano? So, binabati ko, Sir Jimmy Di Vera ng Bulacan, Ma'am Ina, Sis Daisy, yung ating mga kabunyog dyan. Maraming salamat sa suporta sa bunyog, ha? Ipanalo natin ang Bunyog Party List. Mag-volunteer na kayo para maging barangay coordinator ng Bunyog, ha, sa inyong mga barangay. Alang-alang po sa pagmamahal sa ating bayan. Tayo po'y maging coordinator ng Bunyog. Margarito Tampos, nanonood, salamat. So hanggang dito na lang ang ating vlog, no, mga kabunyog. Ramon Lekin, yan, thank you po sa panonood, ano. Hanggang dito na lang ang ating vlog, ano. Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Nagugalang salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Okay, habol ko lang, Noy HC. Maraming salamat sa panonood, Noy HC. Rolando. Yan ang mga pahabol na bati natin. Toto RMS, magandang gabi Sir Kulex. Palex Torrentino, nanonood. Manuel Toribio, good evening from Virginia. Donald Dayaona. Yan po. Ben Barcelon, salamat po, no? Tuloy ang laban.